tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong pamamaril ang naitala sa gitnang bahagi ng Israel kamakailan, kung saan isang sundalo ang nasawi habang 5 iba pa ang sugatan. Ayon sa pulisya, ang salarin ay isang Arabong may nasyonalismong Israeli. Matapos ang mabilis na tugon ng mga otoridad, ang suspek ay agad na binaril at napatay ng mga rumespondeng pulis sa mismong pinangyarihan upang maiwasan ang mas marami pang kaswalidad sa naganap na insidente. Nagsimula ang serye ng pamamaril nitong nakaraang linggo ng umaga sa isang gasolinahan malapit sa bayan ng Kokhavyair. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa mismong panig ng Israel na malapit sa hangganan ng West Bank, isang rehiyon na kilala sa pagkakaroon ng matinding tensyong politikal. Mabilis na kumalat ang takot sa mga karatig lugar habang sinusubukan ng mga pulis na tukuyin kung gaano kalawak ang banta sa mga oras na iyon. Kinumpirma ng militar ng Israel na ang nasawi ay isang 55 taong gulang na reservist malapit sa komunidad ng Tzur, Natan. Samantala, iniulat ng Magen David Adom Rescue Service na 2 sa 5 sugatang biktima ay kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon at patuloy na ipinaglalaban ang kanilang mga buhay sa loob ng ospital habang ang 3 pa ay nagtamo ng ibang antas ng mga sugat sa kanilang katawan. Kinilala ng pulisyang napatay na bumaril bilang isang residente ng bayan ng Taibe, isang komunidad ng mga Arabo sa Israel at tinatayang nasa edad 20 mahigit. Sa kabila ng mabilis na pagkakakilanlan sa kanyang pagkatao, inamin ng mga investigador na hindi pa rin nila matukoy kung ano ang eksaktong motibo sa likod ng marahas na gawaing ito, habang patuloy nilang sinisiyasat ang kanyang mga huling aktibidad bago ang krimen. Hindi nagtagal, iniulat din ang mga karagdagang pamamaril sa 2 pang kalapit na bayan ng Israel at maging sa labas ng settlement ng Salit sa loob ng nasabing West Bank. Ang mabilis na pagsunod-sunod ng mga putok ng baril sa iba't ibang lokasyon ay nagdulot ng malaking kalituhan sa mga puwersa ng seguridad na napilitang magpakalat ng karagdagang tauhan upang bantayan ang mga kalsada at harangan ang mga posibleng daanan. Dahil sa serye ng mga putok ng baril, unang pinangambahan ng pulisya na ito ay isang koordinadong pag-atake ng isang teroristang grupo. Subalit matapos ang masusing pagsisiyasat sa mga kuha ng CCTV at pahayag ng mga saksi, napag-alaman ng mga otoridad na 2 tao lamang ang sangkot sa krimen. Ang mismong gunman na bumaril at ang kanyang kasabwat na pinaniniwala ang nagsilbi bilang kanyang driver sa mabilis na pagtakas. Ang pinaghihinalaang kasabwat ay mabilis ding nadakip ng mga otoridad matapos ang maikling pagtugis ng mga pulis. Ayon sa pulisya, nagtangka pa umanong lumaban ng suspek at sinubukang saksakin ng basag na bote ng salamin ang mga pulis bago siya tuluyang napasuko at dinala sa himpilan para sa masusing interogasyon upang malaman kung may iba pa silang kasamang nagplano. Nang pag-atake sa mga sibilyan sa gitnang bahagi ng bansa. Dahil sa matinding pangamba na baka may iba pang mga armado sa lugar, nagpalabas agad ng babala ang mga lokal na otoridad na naguutos sa lahat ng mga residente na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang mga mag-aaral naman sa mga paaralan ay kinailangang sumailalim sa isang mahigpit na lockdown sa loob ng kanilang mga silid-aralan ng higit sa 3 oras habang sinisiguro ng mga pulis ang kaligtasan ng buong paligid. Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Oshrit Ganigonen, ang pinuno ng Regional Council sa naturang lugar. Sinabi niya na mula noong pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7 ng taong 2023, ang palagi nilang pinaghahandaan ay ang mga teroristang tatawid mula sa labas ng hangganan, hindi umano sumagi sa kanilang isipan na ang mga magsasagawa ng ganitong karahasan ay ang mga mismong mamamayang may nasyonalismo. Agad namang nagpalabas ng pahayag si Prime Minister Benjamin Netanyahu upang purihin ang katapangan at mabilis na aksyon ng mga puwersa ng seguridad na nakapatay sa salarin bago pa ito makapinsala ng mas marami pang tao. Binigyang diin ng punong ministro na mananatiling matatag ang pamahalaan sa pagtatanggol sa mga mamamayan nito laban sa anumang uri ng panloob at panlabas na banta na naglalayong sumira sa kapayapaan ng bansa. Gayunpaman, nagdulot ng matinding kontrobersya ang ginawa ng hardline Public Security Minister ng Israel na si Itamar Ben-Gvir. Nag-post siya ng isang video sa kanyang sariling social media account kung saan makikita siyang nakatayo sa tabi ng isang tila blurred na larawan ng bangkay ng napatay na gunman. Ang aksyong ito ay umani ng matinding pagpuna mula sa iba pang mga opisyal ng pamahalaan na bumatikos sa kanyang ginawa.
Sa naturang video, tahasang sinabi ni Ben-Gvir na ito ang nararapat na kasapitan ng bawat terorista na nagtatangkang maghasik ng karahasan sa kanilang bansa. Ginamit din niya ang pagkakataong ito upang muling isulong ang kanyang kontrobersyal na panukalang batas na naglalayong ipataw ang parusang kamatayan sa mga Palestinian na umaatake sa mga Israeli, isang batas na kasalukuyang nahaharap sa matitinding legal na hamon doon. Naganap ang madugong insidenteng ito sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon kasunod ng serye ng mga pag-atake ng mga Israeli settler laban sa mga Palestinian. Lalong nag-alab ang galit ng publiko matapos ang nakamamatay na pamamaril sa isang sanggol na Palestinian sa West Bank nitong nakaraang katapusan ng linggo na nagdulot ng malawakang protesta at panawagan para sa hustisya mula sa mga lokal na komunidad sa lugar. Samantala sa labas ng West Bank, nagpatuloy ang matitinding labanan sa Gaza Strip. Noong linggo rin, hindi bababa sa 5 Palestinian ang naiulat na napatay sa isang airstrike ng militar ng Israel na tumama sa isang outpost ng pulisya sa timog na lungsod ng Khan Yunis. Ang marahas na pagsabog ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga nakapaligid na istruktura at nag-iwan ng matinding takot sa mga residenteng naninirahan doon. Ayon sa ulat ng Palestinian Red Crescent, ang mga labi ng mga napatay sa Khan Yunis ay agad na dinala sa isang field hospital na pinatatakbo ng kanilang organisasyon. Idinagdag pa ng ahensya na hindi bababa sa 10 iba pang mga sibilyan ang nasugatan sa naturang pag-atake, kabilang ang ilang mga kababaihan at bata na nagkataong malapit sa lugar nang maganap ang biglaang pambobomba ng mga eroplanong pandigma ng bansa. Sa isa pang magkakahiwalay na airstrike ng Israel noong hapon ng parehong araw, 4 pang Palestinian ang kumpirmadong napatay ng tamaan ng bomba ang isang sasakyan sa kanlurang bahagi ng Gaza City. Ayon sa pamunuan ng Shifa Hospital na siyang tumanggap sa mga biktima, walang nagawa ang mga doktor upang isalba ang buhay ng mga sakay ng sasakyan dahil sa tindi ng mga sugat na natamo ng kanilang mga katawan sa pagsabog na iyon. Bagamat hindi agad nagbigay ng opisyal na pahayag ang militar ng Israel hinggil sa dalawang magkahiwalay na airstrike na ito, madalas nilang iginigiit sa mga nakaraang operasyon na ang kanilang mga target ay eksklusibo lamang sa mga militante na nagbabanta sa kaligtasan ng kanilang mga tropa sa lupa. Subalit binabatikos naman sila ng mga karapatang pantao dahil sa dami ng mga sibilyang nadadamay sa kanilang mga pag-atake doon. Kasunod ng mga pangyayaring ito, ipinag-utos ng kagawaran ng depensa ng Israel ang agarang pagsasara ng lahat ng mga tawiran patungong Gaza hanggang sa susunod na abiso dahil sa mabilis na lumalalang sitwasyong pangseguridad. Ang desisyong ito ay inanunsyo ilang oras matapos magpakawala ang bansang Iran ng mga misail patungo sa direksyon ng Israel na lalong nagpalala sa panganib ng isang malawakang digmaan sa rehiyon na ito. Sa isang pulong ng kabinete, muling inulit ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang matigas na paninindigan na kontrolin ang 70% ng teritoryo ng Gaza. Ayon sa kanyang mga pahayag na inilabas sa media, hawak na ng Israel ang higit sa 60% ng lupain at gagawin nila ang lahat upang matiyak na ang grupo ng Hamas ay hindi na muling makakapag-armas o makakagawa ng pinsala laban sa kanilang bansa. Sa kabila nito, inamin ng pinuno ng Board of Peace na binuo ng Estados Unidos upang manggasiwa sa tigil putukan na ang mga susunod na negosasyon ay kasalukuyang nakatigil at walang progreso. Ang pangunahing dahilan ng pagkakaantala ay ang mahirap na isyu ng pagdidisarma sa Hamas na patuloy na tinatanggihan ng grupo. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan dito sa Global News Pilipinas para sa inyong lahat.